medyo mahaba ko siya, but anyway, medyo 9 na kasi, so bibilisan ko lang. Okay na? Anyway, mga magagaling naman kayo eh. Yung title ng ano natin ngayon, training natin ngayon, dapat talaga, dapat talaga alam natin to. Success is a process. Walang success na diretso. Imposible yan mangyari. Success is a process. Pero before pala yan, may i-share muna ako sa inyo. Bakit kailangan natin ng training? Bakit yung alam yung business na ito? Bakit actually yung business natin, it is just very easy. Napakadali na, di ba? Pero kahit napakadali nito, kung hindi nyo alam, wala. Hindi nyo talaga alam. Napansin nyo yun? Pag ang isang bagay hindi natin alam, hindi talaga natin alam. Yes. No? For example, tulad sa school, yung exam nyo, napakadali lang, ang answer letter A lang. Pero since hindi mo alam na ang answer letter A, hindi, wrong ka talaga. Nakuha niyo yung point doon? Gusto niyo ng story? Yes! Okay, ganito yan. Mahilig pala kayo sa story. Sige, kwentuhan ko tayo. One time, may isang old vlogger. Alam niyo yung vlogger? Yung matutuso ba? Yes. Tapos, itong vlogger na to, pumunta siya sa bayan. Pagkapunta niya sa bayan, may nakita siya na signboard or tarpaulin. Nakalagay doon, meron daw silang tool na binibenta na pwede makaputol ng 3 to 5 trees a day. Sabi niya sa sarili niya, sa loob ng isang araw, isa lang yung kaya kong putulin. Ano kaya yun? Excited siya, pumunta sa shop. Pagkapunta niya, sabi niya, pabili ako nito kasi gusto ko na makaputol ng 5 kakao sa isang araw. Bumili siya, excited siya. Tapos umuwi na siya sa bahay. Kinabukasan, yun, pagka-morning, ang aga-aga niya, naligo siya. Tapos excited siya kasi 5 kahoy mapuputol niya. Ang nangyari ngayon, putol siya ng putol. Dumaan na yung half day. Hindi pa siya naka-report sa isang kahoy. Sabi niya, pambihira. Kung sabi, 5 kahoy mapuputol sa isang araw, bakit wala pa rin? Until natapos na ng isang araw, half lang yung, wala siya naputol na kahoy, half lang. Sabi niya, naloko ako. Bali, sabi niya na 5, naloko talaga ako. Pero sabi niya, ay hindi. Natural lang to kasi bago pa. Excited naman siya ulit. Natural lang dahil bago pa, excited siya ulit. Kinabukasan, early naman siya bumangon. Ang ginawa niya, tinapos na yung naumpisahan niya, putol siya ng putol. Half day na lang, 3/4 pa yung naputol niya, hindi pa talaga yung isang kahoy. Natapos na isang araw, yun, isang kahoy lang yung naputol niya sa loob ng 2 araw. Sabi niya, ay grabe, hindi na ito mabuti. Naloko talaga ako. Ang ginawa niya, kinabukasan, bumalik siya sa bayan, dinala niya yung tool. Sabi niya, bumalik siya doon. Sabi niya, ang ingat ang ulo niya. Sabi niya, salesman, napakasinungaling mo, niloko niyo ako. Sabi ng salesman, bakit? Sabi niyo, nakakaputol to ng 3 to 5 na kahoy sa isang araw. Bakit ako, 2 araw na, isang kahoy lang yung naputol ko? Sabi ng salesman, ganun ba sir? Ang ginawa ng salesman, gin-check yung tool, gin-check niya yung makina, okay naman, tinignan niya kung may gasolina, meron naman. Ang ginawa ng salesman ngayon, pinaandar niya, brum, brum, pagka ganon, sabi ng vlogger, sabi niya, ay, umaandar pala yan. Change yung pinupo. Ano blessed doon? Ginawa niya yung chinsa, di ba? So, supposedly, napaka-easy lang, talagang nakakakat yun ng 3 to 5. Ang problema lang, hindi niya alam, tulad sa business natin. Ito, napakadali lang ng business natin. Pero kung hindi niyo to alam, walang nangyayari sa inyo, nakuha nyo? So, yun, importante yung training dito. Kaya suggest ko sa inyo, every time na baka hindi kayo pumunta kayo dito, kahit yung DOM lang, presentation, nalilert kasi kayo dyan. Yun, tapos yun, mas mabuti talaga ganito. So, yun, okay na sa inyo? Gusto niyang malaman na? Okay, success is a process. Kadalasan, actually marami ang nag-join sa network. For example, dito sa CF marami. Pero marami din ang nag-failure. Bakit? Akala nila, by the time na nag-join sila, automatic makakuha nila itong tinatawag na dreams. Diba? Tulad nyo, diba? Ay, papasok ako sa CF kasi makukuha ko yung pangarap ko tulad niya. Kumita siya na ganito, kumita siya na ganito. Right? Ako rin, ganun din ako noon. Pero na-find out nyo, masabi mo 3 months na ako. 4 months na ako, yung downline ko, takot pa na. Di ba? Umabot na ng 6 months, 8 months, hindi pa rin nakuha yung pangarap mo. Kasi akala mo, pagkapasok mo, makukuha mo kagad itong big dreams mo, which is walang shortcut dito. May process kayo na pagdadaanan. Yes. Before mo makuha ang dreams na yan. Ano yun? Yung unang dapat nyo na gawin dito, yung process is, number 1 is you. Anong gagawin mo sa sarili mo? Ibigay mo yung sarili mo sa negosyo na pinasukan mo. Anong dapat sa iyo? Dapat sa iyo, ang gawin mo sa sarili mo, mag self-denial ka. Alam niyo anong ibig sabihin ng self-denial? Yes. Bali, gagawa kayo ng bagay na hindi kayo comfortable or just like discipline ba? Doing things that need to be done even though you don't want to do it.
Di ba, for example, ikaw, ayaw mo mang-invite kasi mahiyain ka. Ang gawin mo, mang-invite ka. For example, ikaw, ayaw mo mag-orient ngayon kasi bad trip ka. Ang gawin mo, mag-present ka. For example, ikaw, ayaw mo mag-flyerin kasi nahihiya ka. Ang gawin mo, mag-flyerin ka. Ganun ba? O, gumawa kayo ng bagay na hindi kayo komportable. Lalo na pag kailangan sa business natin, yun siya. Self-denial. Paano nyo mapupush or matutulungan nyo ang sarili nyo na mag-self-denial? Ito yung gawin nyo. Dapat, ikaw, committed ka. Oh. Yes. Oh. Di ba may tatlong uri tayo ng commitment? Alam niyo na yan, yung tatlong uri ng commitment? Guys, alam niyo na yan, hindi pa. May tatlong tayong uri ng commitment. Yung unang commitment, yun yung I'll try. Oh, do you think maganda yung I'll try na commitment? Hindi, di ba? Hindi. Kasi, for example, ganito ikaw, gagawin mo akong asawa. For example lang ikaw, gagawin mo akong asawa. Tapos, ikakasal na tayo. Bukas, kinabukasan, kasal na namin. Tapos biglang napaisip ka, tinanong mo sa akin, sinabi mo sa akin, Joy, maipapangako mo ba sa akin na ako lang yung mamahalin mo habang buhay? Tapos, ang sabi ko sa'yo ngayon, I'll try. Do you think it is good? No, hindi. Kasi susubukan lang. Dapat hindi ganyan yung commitment natin. Yung pangalawa naman na commitment, yung tinatawag natin, I'll do my best. Itong I'll do my best naman, it is not good pa rin. Bakit? Nandyan lang yan pag okay. Nandyan lang yan pag komportable siya. Pero pag worse na, di ba, pagkasal nga, ano yan, for better, for worse. Pag worse yan, wala yan. Kasi best lang yung sa kanya, di ba? Nakuha nyo. Dapat yung commitment nyo dito sa CF na belong dito sa pangatlo. Ano yung pangatlong commitment? I'll do my best. I'll do CF whatever it takes. Isulat nyo dyan. Yan yung commitment nyo ha. I'll do CF whatever it takes. Drop everything. For example, everything daw. pumunta ka dito sa opisina kasi walang magpipresent. Kailangan. Tapos nag-date ka pa. O, drop everything. Ay, hindi po ako yun. Hindi po ako yun. Dapat ganon. Dapat ganon. Dapat yung commitment nyo dito is you'll do CF whatever it takes. Okay ba? Nakuha nyo lang. Yes, So yun, ma'am. ang gawin nyo. Tapos, anong dapat meron kayo na attitude? Okay? Dapat kayo, dapat ganito kayo, meron kayong GLLA. Kayo na lang ang magsulat kasi good listening and learning attitude. Okay? Good learning and listening attitude. About sa learning attitude, wala na akong problema dyan kasi nandito na kayo. Diba? So, willing kayo to learn. Hindi lang ako sure kung meron ba kayong good listening attitude. Gusto niyo i-test natin? Sulat pa sila. I-test natin. Okay ba? Okay. So, i-test natin. Ang gawin nyo ngayon, sundin nyo kung ano yung sinasabi ko. Ha? Sige na, ready na? Mamaya na yan. Sige, mamaya na yan. Sige. Sundin nyo kung ano yung sinasabi ko. Kayo din, dyan, sa likod. Okay. Ang gawin nyo, ang kamay nyo, i-piso sign nyo. Piso sign. Tapos, itong piso sign na to, ilagay nyo sa cheek nyo. Nagaya na yung iba. Okay, may nakita ko. May iba. Si Sir Mark, check dito. Okay. Meron. Ikaw, kanina, di ba? Mali, may iba, tama. Ano doon? Saan yung check nyo? Dito, di ba? Ano sinabi ko? Sundin nyo kung ano yung sinasabi. Hindi ko sinabi yung, kung ano yung ginawa ko. This is cheat. It is not cheat. Ito yung cheat. Okay ba? So, yun siya. Tapos, ito pala, by the way, sa learning attitude nyo, dapat naka-attend na kayo dito 5 times or more BOM. Ha? Tapos, 5 times or more marketing plan. At saka 5 times or more MDT. Alam niyo yung MDT? Ganito. Training. Or ano yung term sa inyo? NDO. NDO. Sa amin, MDT yan. New Distributor Training. Yun. Yun. So, dapat, para masabi nyo na talaga na, alam nyo na ang pasikot-sikot sa business natin. Ganito pala si Ma'am Wardy. Ito pala yun. Kaya pala ako magkikita lang ng 5,000 a day. Kaya pala na ganito. Yun. Hindi kasi yan naiintindihan talaga for one time lang, second time. Kaya every time na bakante kayo, pumunta kayo dito para mag-learn kayo. Okay na? Nakuha niyo na? Yes, yung mga may problema sa listening attitude, ha? Kaya yung iba, nagpiquit. Bakit hindi marunong makinig kung ano sinasabi dito sa training? Ang sabi sa training, i-reject mo yung mga nag-reject sa'yo. Wala. Nung na-reject, umiyak. Nag-quit. Diba? Dapat, dapat marunong kayo makinig. Kung ano sinabi ni Upline, yes, Upline. Okay ba? So, yun din. Yung commitment nyo dito, dapat yes, Upline, ha? Huwag kayong magpalag-palag kay Upline kasi Upline knows best. Okay na? Okay na, so yun. So, yun, nandun na kayo. So, now, yun na, submit na yun yung sarili nyo. Pangalawa, ang gawin nyo, ito siya.
mag-learn kayo. Bakit nyo kailangan mag-learn? To what? Earn. Yes, to earn. Yan naman yung purpose natin, di ba? Pero actually, alam nyo ba, sa 2.5 nyo nakalabas dito, bawing-bawi na kayo ngayon pa lang. Yes. Bakit? Sa experience at saka sa na-learn nyo dito, hindi mababayaran ng tuloy. Yes. Yes. Sa experience nyo at saka, yun, ang gawin nyo lang, learn lang, everyday. Mag-learn kayo sa mga experience sa mga upline nyo or sa mga nandito, yun lang, learn until mag-earn na kayo. So, yun siya. Ang gawin nyo lang, yun, mag-attend kayo ng mga trainings. Tapos, yun, after nyo mag-learn, anong gagawin nyo once na nag-learn na kayo? Share. Pangatlo, ito yung gawin nyo. Teach. Okay, teach. May question ako sa inyo, guys. Sino mas malaking kita? Salesman or teacher? Teacher. Sino yung teacher? Sino yung salesman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sino yung teacher? Yung remaining 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung sino yung sumagot ang salesman, mali kayo. Bakit ang salesman, ang ibig sabihin niya, nagtitinda ka. Kung teacher ka, it means ikaw yung mentor. Ikaw na yung magtuturo sa mga salesman. Yun ang mas malaking kumikita sa business natin. Once na nagtuturo ka na lang, napansin nyo, for example, tulad ni Sir, nakita nyo ba yan, nag-clearing pa? Nag-goan pa, ano pa dyan, nag-prospect pa dyan, pinagdaanan yung pinagdadaan, wala na. Bakit? Teacher na kasi siya ngayon. So, sino yung teacher? Sino yung nagtuturo? Yun na yung malaking kita. Napansin nyo? Darating ang time, pag maging teacher na kayo, it means malaki na rin yung kita nyo. Okay ba? So, yun siya. After nyo mag-teach, kasi, yun, after nyo mag-teach, since may naturuan na kayo, ito pang-apat, duplicate. Ito talaga yung nature ng business natin. This is a business of duplication or leverage. Ano yan siya? Para mas maintindihan nyo yan, binuruin ko ha. Ito yan. Ito yung ibig sabihin ng duplication. You teach Joy how to teach Jane how to do the business. Ano yan siya? Yan yung power of duplication. Bakit? Once kasi, na for example, ano nang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kung sino na yung magte-take responsibility kay Jane? Si Joy na. Bakit? Si Joy tinuruan mo. Kung hindi mo tuturuan si Joy, magiging responsibility mo yan sila. Bibigyan ko ng example. Kawawa kayo kung hindi kayo mag-duplicate. For example, ikaw, ang galing-galing mo ang speaker. Siyempre, di ba, magaling ka na speaker. Tapos, hindi mo tinuruan yung downline mo. Ano nangyari ngayon? For example, meron kang 5 na downline. Ang 5 mo na downline, una, pagka-morning, itong una mong downline, nag-invite ng 5 invites. Morning pa man, tapos magaling ka man. Ginawa mo, power na power ka, present ka. Nung papalapit ka ng patapos, biglang dumating itong pangalawang downline mo, nagdala ng 2 invites. Since itong mga downline mo, hindi mo rin ang gagawin mo. Mag-present ka na naman, o present na naman. Tapos, kakatapos mo lang, dumating yung pangatlong downline mo, nagdala ng 1 invite, anong gagawin mo? Mag-present ka naman. Tapos, pagkatapos, hindi ka pa nakatapos, biglang dumating yung pang-apat mo, nagdala na naman ng 6, anong gagawin mo? Ulit pa. Kumusta ka? Pause na. Wala na, parang kayang aso. Lobat. Nakalabas dila ka na. Di ba? Kawawa ka. Bakit? Hindi mo in-apply. Once kasi mangyari yun sa'yo, it means wala ka sa network. It means hindi ka napasok dito sa CF. Kasi hindi ka nag-duplicate. Yan ang purpose ng training natin. Hindi kayo tinuruan dito para lang matuto. Of course, para matuto. Pero hindi lang dyan mag-stop. Tinuruan kayo kasi darating yung time, kayo na rin ang magtuturo. Yes! Nakuha nila? So yun siya. Yun yung sa business natin. Dapat na-duplicate kayo. Okay ba? Or leverage. Yun, pag mag-leverage kayo, yun dadami. According to John Paul Getty, kilala niyo yan? John Paul Getty. Anong sabi ni John Paul Getty? Magbasa ko ng libro. Sabi niya, I'd rather earn 1% from the effort of 100 people than earning 100% working alone. Yes. Nagets niyo yun? Ulitin ko ha? Sure. Ulitin ko ha? I'd rather earn 1% from the effort of 100 people than earning 100% working alone. Yan yung ginagawa nila Henry C. Losutan. Napansin nyo, pasok kayo sa SM, hindi nyo man nakita si Henry C. Nag-map-short, nag-guard sa'yo. Di ba? Wala sila. So, okay lang sa kanila. Bakit? In every empleyado kasi na meron sila, kumikita sila ng 10 piso dyan. What if, di ba mga malalaki na yan, what if meron silang 100,000 katao na empleyado? Sa 100,000 na yan, kumikita sila ng 10 pesos sa isang tao. Ilan din yung kita niya sa isang araw?
Di ba? Okay. For example lang yan, maliit nga lang yung calculation ko, di ba? So yun ang dapat mindset ng mga negosyante. Mga negosyante naman tayo, di ba? So yun siya, dapat ma-duplicate kayo. Okay na? So this is the time, pag ganito na mangyari sa inyo, no work with pay na kayo. Nafe-feel nyo na yan. Yung feeling na natutulog ka, pero pag check mo yung sa account mo, may nag-flash out ka na pala. Yun, mangyayari yan sa'yo. Eventually, pag ma-undergo nyo na yan. After nyan, since na-duplicate ka na, anong mangyayari? Magpa-follow na itong big network nyo. Tama, di ba? Lalaki na yung network nyo kasi marami na yung leaders. May leader ka na sa Palawan, sa Iloilo, sa Cebu, sa Leyte, sa Mindanao, sa Malaysia, sa Hong Kong. Kasi na-duplicate ka na. Mga agila na yon, kaya na nila. So, since lumaki na yung network mo, ano mangyayari dyan? Lalaki na rin yung, masusunod na yung big Income. yes, syempre naman, network lang, walang income. Yun. Tapos, since lumaki na yung income mo, makukuha mo na itong tinatawag natin na big Dreams. Yun. Kadalasan, nag-failure ang iba, nag-quit sila kasi pag join nila, akala nila makuha itong big dreams nila, which is mali. Dapat i-undergo nyo muna yung process na yan before nyo makuha yung big dreams nyo. Bakit? Tapos, yun, success kasi is a 99% failure yan. Yun nga, sabi ko kanina, kung hindi kayo na-reject, hindi kayo nag-network, kung ma-reject kayo, pasalamat kayo, it means nag-workout kayo. So yun siya. Dapat intindihan nyo yan. Kasi darating talaga ang time na masabi mo, ay, 6 months na ako, 1 year na ako, 2 years na ako, wala pa rin nangyari sa akin. Siguro, hindi mo ginawa yung process. So, yun. Alam niyo yung 4 pillars of success? Yun, gawin nyo yun. Alam niyo naman yun, di ba? Make a decision. Alam niyo yun. Pag hindi na, pag ma-analyze yun ng result, yun, make an adjustment. Kung sabi mo, 2 years na ako, wala pa rin nangyari sa akin, yung iba, yumaman na, yung iba, no work with pay na, ako, nandito pa rin ako, it means hindi mo in-undergo yung process, yun lang. Tapos ito siya, kailangan to ng change. Kailangan nyo ng change kasi syempre, di ba, magiging self-denial ka. Magiging kalaban nyo dito sarili nyo. It's okay. Kasi, meron naman kayong, big dreams nyo. So yun lang. Ang kunan natin dito, actually, pangarap lang. Kung mababaw yung pangarap mo, madali ka lang mag-quit. Yes. Huwag kayong mag-join sa CF dahil gusto mo lang kumita ng pera. Bakit kung magtrabaho ka, kikita ka naman ng pera? Buka na lang. Nakuha niya yun, doon ka na lang, di ba? Kriyado ka. Dapat, nag-join kayo dito dahil gusto niyo makuha yung pangarap niyo. Nakuha lang, guys? So, yun lang siya. So, I hope, ito, kahit short lang yung na-share ko sa inyo, I hope na may natutunan naman tayo. Okay na? So, yun lang yung ma-share ko sa inyo. Are you learning? Yes! Okay. So, yun lang. I hope na yung mga na-learn nyo dito is i-apply nyo yan. Kasi tsaka nyo pa yan masasabi na, oo, tama ka, partner. Kasi na-experience ko yan sa sarili ko. So, yun lang. I-apply nyo kung ano yung mga natutunan nyo. Okay na? So, I hope na by next time, nandito pa rin kayo. Kasi yun nga, matira na yaman ha. Okay? By next time na pag-visit ka dito, nandito pa rin kayo. And, mas gusto ko na nag-grow na rin kayo. So, yun, by process din niya. So, thank you for your time and God bless. Good morning.